Okay, magandang gabi muli sa inyong lahat at sumainyo ang kapayapaan at ang pagpapala ng Diyos, ang pagtuturo ng ating Panginoon sa pamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu Santo ang siyang mahayag sa ating lahat sa gabing ito at magsilbi nawang paalala sa ating lahat ang bawat salita na matalakay natin sa pamagitan ng Biblia, kung ano yung nais ng ating Panginoon Diyos sa kalooban niya ang siyang masusunod. And I pray that God will always speak to us sa pamagitan ng kanyang mga lingkod at makarating ito sa atin ang taglay ang pagpapala galing sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos, purihin ang ating nag-iisang Diyos na tagapagligtas sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa gabing ito ay pag-usapan natin tungkol po sa kalayaan. Kung anong uri ng kalayaan ang dapat nating maintindihan sa ayon sa liwanag ng salita ng ating Panginoon Diyos at kung anong kahalagahan ito sa buhay nating lahat. Alam natin na ang mundo na ating ginagalawan ngayon ay pinagharian po ito ng kalaban ng Diyos. At ang lahat ng mga bagay na narito ay hindi talaga para sa Diyos, kundi lahat ng narito sa mundong ito ay panghihikayat para tayo ay mailayo sa biyaya ng ating Panginoon. Ang mga tao ay huwag makaalam sa katotohanan tungkol sa inaalok ng ating dakilang manlilikha para tayong lahat na nagkakaroon ng primary concern doon sa kanilang kalagayang espiritual ay mga kasumpong ng kaliwanagan. And I hope and pray na dumating nawa sa bawat tao na magkaroon siya ng sariling pagmuni-muni sa kanyang buhay kung ano talaga ang kailangan niya sa buhay na ito at sa buhay na darating. Kagaya po ng karamihan at nangyayari din po ito sa akin nung ako'y bata pa, isang katanungan para sa akin na kung ano talaga ang dahilan kung bakit ang tao ay ipinanganak sa mundong ito at pagkatapos ay mamamatay din. Now, ang normal na cycle ng tao ay pagkatapos niyang mabuo sa sinapupunan ng kanyang nanay, siya po ay ilalabas after 9 months. Yung iba ay hindi umabot ng 9 pero nagkaroon ng pagkakataong mabuhay, binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay. Alagaan ng kanyang magulang, lalaki, tapos magkaroon ng sariling pagpapasya sa kanyang buhay, mag-aasawa, magkakaroon din sila ng anak, din tatanda, mamamatay. Kaya ito yung mga paulit-ulit na dumarating sa aking kaisipan noon na bakit ganito? Anong purpose? Anong purpose na ang tao ay nabuhay tapos mamamatay din? Kaya salamat sa Diyos nung ako'y nagkakaroon ng pagkakataon na
magbasa at nasumpa, idinako ako ng Panginoon para saliksikin ang kanyang katwiran sa pamamagitan ng Bible. Dito ko nakikita yung kalagayan ng tao na hindi naman pala nilikha talaga ang tao para mamatay din. At kung babaybayin natin, yung unang nilikha ng Diyos, hindi naman kasama yung kamatayan. Pero dahil nga nagkasala at nagkaroon ng sumpa, kaya ang tao ay isinumpa ng Diyos at lahat ng tao ay mamamatay physically. Kaya kung kagaya ko at may mga tanong din kayo, lahat ng kasagutan ng ating mga tanong ay mababasa po natin o masusumpungan natin yung kasagutan niyan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na maintindihan natin kung ano yung mga nakasulat dito sa Bible at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon ay maibigay sa atin yung tamang kaunawaan nito, sapagkat ang Panginoon din ang magbibigay ng kaunawaan sa lahat ng naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga tanong. Kaya maging tapat lang tayo na talagang gusto nating malaman kung ano talaga yung totoo. At ang katotohanan niyan, hindi naman tayo nilikha na talagang pagkatapos na malikha ay mamamatay din, kundi dahil sa kasalanan, sa sumpa ng kasalanan ay nagkaroon po ng kamatayang pisikal ang tao. At kung ito'y hindi mabigyan ng solusyon habang ikaw ay nabubuhay at hindi mo ma-avail yung alok ng ating Panginoon para yung kamatayang espiritual ay hindi mangyari sa atin, ay talagang pagkatapos mong mamatay minsan at hindi ka na pabilang doon sa mga taong biniyayaan ng Diyos na maligtas, pati yung pangalawang kamatayan ay dadanasin mo. Kaya habang meron pa tayong pagkakataon at ang Biblia po ay patuloy na nanawagan sa lahat ng tao, na hanapin natin kung ano yung makapagpapalaya sa atin. Saliksikin natin yung katotohanan at upang sa pamamagitan nito tayo ay mapalaya doon sa sumpa na atin pong kinalagyan. Kaya may binanggit ang ating Panginoon Kristo, chapter 8 ng John, verse 31 hanggang 32. Ito po yung sinasabi niya. John 8, 31 hanggang 32. Then Jesus said to those Jews who believe him, "If you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall set you free." Ito yung magiging pag-usapan natin, yung freedom na binabanggit dito. Yung freedom na binabanggit ng ating Panginoon Kristo. Ang unang katanungan dyan, o ang talagang katanungan dyan, bakit kailangan nating lumaya? At saan tayo dapat mapapalaya? Ano ba yung kinalagyan natin para tayo ay, bakit kailangan natin ng kalayaan? Now, pag sinabing laya, at kailangan mo ng kalayaan, ibig sabihin, nasa ilalim ka ng kalagayan na ikaw ay isang slave.
or isa kang servant. Pero ang talagang tamang banggitin dyan ay alipin ka. At dahil alipin ka, dapat kung kailangan mong kalayaan o naghangad ka na huwag ka nang maging alipin sa buong buhay mo o sa buhay mo na kinalalagyan, dapat magkakaroon ka ng pangarap na isang araw lalaya ka. Parang sa ano lang yan halimbawa, kasensaya natin sa ating bansang Pilipinas, tayo mga Pilipino, nung sakupin tayo ng mga Kastila, hinangad natin ang lumaya. Kaya gumawa tayo ng iba't ibang paraan, nakikipagbaka tayo, lumaban tayo, at nakamit natin yung kalayaan mula sa mga Kastila way back June 12, 1998. Then, pagkatapos nun, naging alipin naman tayo ng pamamahala ng mga Amerikano. Then, sa pamagitan ng mga ninuno natin, yung mga nauna sa atin na mga talagang lumaban para magkaroon ng kalayaan, napalaya tayo. Pagkatapos, ginawa na naman tayo ng alipin ng mga Hapon. O gustong sakupin pala tayo ng mga Hapon. Hindi tayo naging alipin pala. Sorry, mali yung term na yun. Gusto tayong sakupin, pero salamat sa Diyos na hindi po tayo naging hindi tayo nasakop uli. Tayo ay lumaban, nagtagumpay, at salamat sapagkat wala nang ibang bansa na umaalipin pa sa atin. Hanggang ngayon, taglay natin yung kalayaan na yan. Mula sa talagang umaalipin sa atin, yung mga panahon ng Kastila. Pero ano ba talaga yung dapat nating isipin? Kasi physically at bilang mga mamamayan ng Pilipinas, malaya tayo sa ibang bansa. Nagkakaroon tayo ng kalayaang mag-isip, magpasya para sa ating buhay. At ano naman yung kalayaan na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo? Nang sabi niya, and you shall know the truth, malalaman nyo yung kalayaan, yung katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Ano bang naging kalagayan natin? Halos 6,000 taon ang nakalipas. More or less. Maaring mahigit. Nung likhain ng ating Panginoon ang unang tao, ay nagkaroon po ng problema ito dahil nahulog po ito sa kasalanan. At ito yung bumiktima sa ating lahat. Mula sa panahon ni Adan, although si Eva po yung nagkasala una, but because yung instruction at ang head ng family ay si Adan, siya yung binibigyan ng kapamahalaan ng Diyos, ay sa kanya po na ipatong ang curse sa kanilang mag-asawa. At kaya nga nagkaroon ng ganong uri ng pang-aalipin. Naging alipin po tayo sa kasalanan
dahil sa kanilang pagkakamali at hindi pagsunod sa Diyos. Lahat ng tao ay nagiging victim, nagiging biktima ng kasalanan dahil sa kanilang pagkakamali. Kaya ang kasagutan niyan, kung ang tanong ay saan ba tayo dapat lumaya? Sa 34, sabi po ng 8:34 ng John, Jesus answered them, sapagkat doon sa usapan, kung babaybayin natin yung conversation ng mga kausap ng ating Panginoong Hesus noon, particular yung mga Pariseo at mga Eskriba, at yung mga sumasalungat doon sa kanyang gustong ipahayag sa kanila nung panahon na yon, knowing na sabi nga nung mga kausap niya, ay hindi naman kami alipin ni numan kasi mula kami sa lahi ni Abraham. Sabi doon sa 33, sabi doon, we are Abraham's descendants and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free? O paano mo masasabi na palalayain kami kung malaman namin yung totoo, samantalang wala namang umaalipin sa amin sapagkat mga lahi kami ni Abraham. And we have never been in bondage to anyone. Sabi po ng mga kausap niya. Daw sa 34, ipinapaliwanag ng ating Panginoon Hesus, sabi niya, most assuredly I say to you, whoever commits sin, ito na, whoever commits sin is a slave of sin. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan, alipin siya ng kasalanan. Ang tanong, meron bang hindi nakagawa sa atin ng kasalanan? Ay kung ang sagot natin ay wala namang hindi nagkasala eh. Lahat ay nagkasala. Ano ang kabuuan nun? Lahat tayo ay naging alipin ng kasalanan. Dahil tayo ay naging alipin ng kasalanan, gusto ng Diyos na tayo'y palayain dito. Kaya nga ito ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon Kristo ay nagkatawang tao. Upang sa pamagitan ng kanyang dugo at laman, matubos niya ang sangkatauhan. Kaya kung minsan nagiging kontrobersya hanggang ngayon, kung sino ba talaga ang ating Panginoon Kristo, kung talagang siya ay Diyos, bakit siya tumawag sa Diyos na Ama? Eh di dalawa na silang Diyos. Ang daming mga problema na nalikha po. Kaya yung iba, sa halip na lumaya, lalong naging alipin. Sapagkat nagugulumihanan. Hindi maintindihan. Kanina lang meron akong nabasa sa post sa Facebook. Nakalagay doon, Jesus is Lord. Tapos may kata na nagtatanong, naniwala ba kayo? Siyempre, of course, naniwala. Kaya nag-comment ako, sabi ko, hindi lang siya Lord. Hindi lang siya Panginoon. Sapagkat darating ang panahon na siya ay ihahayag ng Diyos kung sino talaga siya. Darating ang panahon na siya ay magiging Diyos ng mga Diyos. I-reveal siya bilang God of Gods, i-reveal siya bilang Lord of Lords, i-reveal siya bilang King of Kings, i-reveal siya bilang the only God that is unseen. Biruin niyo yun. Sabi ni Paul, time will come that God will reveal all these things. 1 Timothy chapter
chapter 6, simula sa 13. Ang sabi niya dito, I urge you in the sight of God who gives life to all things. Yes, we believe that there is only one God that gives all the things that we need, who created us, and who wants us to be back again. Doon sa ilalim po ng kanyang pamamahala. Nang sabi na dito, I urge you in the sight of God who gives life to all things, and before Christ Jesus who witnessed the good confession before Pontius Pilate, that you keep this commandment without spot. Tandaan po natin ito, mga kapatid, na ang ating Panginoon Diyos ay namumuhi sa kasalanan, pero iniibig niya ang mga makasalanan. Kaya mamaya intindihin natin kung ano ang mensaheng hatid nito, kung ano yung maidudulot nito sa buhay natin. Hindi dahil sa ito yung ating pinanindigan sa ating samahan o sa ating grupo, sa ating church organization. Hindi po dito pinag-usapan kung anong grupo ka, kung anong klaseng mananampalataya ka, saan ka panig, Trinitarian ka ba, Oneness ka ba, One God, or Two-ness ka, whatever. It doesn't matter. Ang mahalaga dito, malaman mo kung ano talaga yung totoo sa buhay mo at sa buhay na yung hinahangad na makapiling ang Diyos na palagian doon sa kanyang kaharian. Kung talagang yun yung iyong pangarap sa buhay. Kaya nga, nung mga nakaraan nating pangangaral, sinisiguro natin kung ano talaga yung gusto mo, bakit ka lumapit sa Diyos. Kung talagang lumapit ka lang sa Diyos, gusto mong ma-resolve yung problema sa buhay na ito, gusto mo lang gumaling sa karamdaman, o gusto mo lang magkaroon ng maraming pagkain, maraming pera, eh nagkakamali ka. Napakasimple ng iyong hangad. Kaya ipinapaalam natin ng mga nakaraan na you have to know the real gospel of God, the real teachings about the good news that Jesus Christ has brought unto us. And this is the heavenly kingdom that was opened for us so that in due time, on that appointed time na ina-appoint ng ating Panginoon Diyos, dahil siya yung may hawak ng kanyang sariling timetable at nangako siya na darating ang panahon na tutuparin niya ang kanyang mga pangako at lahat ng magtatagumpay ay papasok sa kanyang kaharian. Ito yung pinaka ultimate goal ng bawat mananampalataya. Kung talagang gusto mong maranasan ang totoong buhay, then unawain mo kung anong inaalok sa iyo ng ating Panginoon Kristo. At kung ano ang gusto niyang gawin mo habang ikaw ay naghihintay sa kanya o sa katuparan po ng kanyang pangako. Kaya after, sabi doon, that you keep this commandment without spot, 6:14 po ng 1 Timothy, blameless until our Lord Jesus Christ appearing, sa kanyang muling pagbabalik, sa kanyang sa kanyang kapahayagan, na ihahayag siya ng Diyos. Ngayon, sino na siya pagdating ng araw na iyon? Makikilala na siya, ganito po ang kanyang magiging katayuan pagdating ng araw na iyon, na ihahayag na siya ng ating Panginoon Diyos, which He will manifest in His own time. Ihahayag ng Diyos sa tamang panahon na siya yung may hawak niyan. Wala sa akin, wala sa iyo, wala sa kung sino pa man, kundi ang tanging nakakaalam niyan ay ang ating Panginoong Diyos, which in His own time He will manifest. Na siya, He who is the blessed and only potentate. Ano ba sa Tagalog yan? Blessed and only potentate.
Doon na sa 15. Tingnan natin yung pagkakasalin niya sa Tagalog. Para maintindihan natin kung sino siya. Sana maintindihan nyo talaga na hindi nyo lang isipin na anak lang siya ng Diyos or he is only the second person of the Trinity, o kaya isa lang siyang propeta, o isa lang siya sa mga apostles, whatever. Pero the truth is, He will be manifested as, purihin ang ating Panginoon, makikilala siya kung sino talaga siya. At siya po ay unang kapahayagan, sabi sa 15, sa kanyang kapanahunan ay ipapahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan. Yun pala yung Tagalog niyan. The only blessed and the only potentate. Ang Tagalog po ay ipapahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan. Ano pa? The King of Kings, Hari ng mga hari, and Lord of Lords, Panginoon ng mga Panginoon. Pagdating sa 16, who alone has immortality. Siya lang po yung walang kamatayan. Siya lamang yung Diyos na walang kamatayan. Na siya lamang ay walang kamatayan. Tapos, dwelling in an unapproachable light. Siya lamang yung naninirahan sa isang liwanag na walang sino mang makakapunta doon. Not unless na maganap na yung pangako ng ating Panginoon Diyos. Na makapiling na natin siya ng palagian. He is the God. Sino si Jesus Christ? Pagdating ng panahon na yon, ihayag siya na tanging mapalad at nag-iisang makapangyarihan sa lahat. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ano pa? Siya lamang ang Diyos na walang kamatayan. Bakit siya namatay? May purpose kung bakit nung nagkatawang tao siya, sapagkat nung tao siya, talagang lahat ng tao mamamatay, sapagkat nasa ilalim na ng plano ng Diyos yan. Mamamatay na minsan ang tao, then the judgment. Kaya nga nung siya po ay dumaan din sa ganung katayuan, pero hindi siya nanatili doon. Kaya anong sabi, siya bilang laman namatay siya, pero bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya yung Diyos na walang kamatayan. Purihin ang ating Panginoon. Open your hearts and minds. Huwag kayong magiging biktima ng inyong mga sari-sariling mga panuntunan sa buhay. Pakinggan nyo ang kapahayagan ng ating Panginoon Diyos, sapagkat nandito yung totoong kalayaan. Anong sabi dun sa ating binasa kanina? You shall know the truth, and the truth shall set you free. Only the truth can set us free. Ano ngayon, kung hindi natin kilala masyado ang ating Panginoon Kristo, who He really is, paano natin siya ipaglaban paano natin ipaglaban yung ating pananampalataya sa Kanya kung hindi natin siya kilala kung sino talaga siya? Siya daw yung Diyos na walang kamatayan, siya yung Diyos na nanirahan sa unapproachable light, whom no man has seen. Siya yung Diyos na walang nakakita kailanman. And walang sa Kanya lahat mapupunta ang lahat ng parangal, honor, and everlasting power. Amen. Alam niyo mga kapatid, salamat sa Diyos. Salamat sa ating Panginoon. Dahil kung hindi po natin ito, kung hindi po niya tayo bibigyan ng unawa tungkol sa mga bagay na ito,
manatiling questionable po yung ibang mga bagay sa ating mga buhay. Maraming tanong na papasok. Kaya hanggang ngayon hindi magkakasundo po ang sangkatauhan. Merong naniwala, iba-iba yung paniniwala eh. Samantalang iisa yung pinaka-textbook. Iisa po yung Bibliang sinusundan. Kaya nga dumami ng dumami ang mga religious groups. Dahil sa nakakalungkot isipin sapagkat iba-iba yung unawang dumating. Pero iisa yung turo ng Bible. Susundan mo lang naman eh. Susundan mo lang. Kaya ang bawat isa na nakakilala talaga sa ating Panginoon Diyos at tumanggap ng turo ng katotohanan para siya'y totoong maging malaya, ito yung mga dapat niyang pakatandaan sa buhay niya. Huwag natin pag-usapan yung ating samahan, yung ating reliyon. Pag-usapan natin yung ating pagiging anak ng Diyos kung talagang anak ka ng Diyos. Kung talagang naintindihan mo ang iyong kalagayan. Kaya nga, sabi nga ng Isaiah 9:6 ipapanganak sa atin ang isang batang lalaki. Tapos maaatang sa kanyang balikat ang pamamahala. Yun ba naganap na? Hindi pa. Darating pa lang siya bilang hari ng mga hari para pamahalaan ng tao. Yung unang ano pa lang ang naganap, yung nabuhay siya, ipinanganak siya, namatay siya sa cross, nabuhay siya mag-uli, din bumalik siya sa kanyang luklukan. Yun pa lang yung nangyari. Pero yung maatang sa kanyang balikat ang pamamahala, tatawagin siyang kamangha-mangha, tagapayo. Tapos, walang hanggang ama. Biruin nyo yung katawagan sa kanya pagdating ng panahon na yan. He will be called the everlasting Father. Ngayon, naghahanap kayo ng ama. Makikilala nyo siya pagdating ng panahon kung sino siya. Siya yung makapangyarihang Diyos, the mighty God and the Prince of Peace. Ay, hindi naman natin masyadong inuunawa yan eh. Kasi itong turo sa akin ng aming simbahan, na si Kristo hindi talaga Diyos. O yung iba naman, si Kristo ano lang yan? Anak lang ng Diyos yan. Ang talagang makapangyarihan sa lahat, yung Diyos Ama. Totoo naman eh. Lahat yan totoo, pero darating ang panahon, i-reveal nga siya eh. Kung sino talaga siya. At lahat ng mga naisip nyo, na kapag hindi nyo na nabuo sa pamagitan po ng pagkakilala nyo sa ating Panginoon Kristo, may problema kayo. Hindi nyo naintindihan kung ano talaga yung katotohanan. Kaya yung iba, libre pa rin magkasala, laging kinakatwiran, tao pa lang kasi. Kaya nagkakasala eh. Mga kapatid, unawain nyo ang alok sa atin ng ating Panginoon Kristo kung bakit siya nagpakilala sa atin. Kaya nga, ang pagiging mananampalataya, labanan eh. Labanan ng iyong flesh at ng Espiritu ng Diyos na ibinigay sa iyo. Na dapat magapi yung iyong hilig ng laman, yung nais ng laman. Mapasuko mo yan. Sa hilig na o sa nais ng Espiritu na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kaya habang tayo nabubuhay, nandun yung inward battle hanggang sa lubusang mapasuko. Huwag nating isurrender yung ating spiritual life sa hilig ng ating flesh. Kasi once natalo yung flesh natin o natalo yung espiritong sumasa atin sa pamagitan ng hilig ng ating flesh, malaki ang problema natin. Huwag niyong sabihin na niligtas na ako ng Panginoon Diyos, hindi na ako parusahan. Yan nakakala mo. Yan nakakala mo.
Pero dapat saliksikin mo ang iyong panuntunan o yung iyong unawa. Sapagkat ang lahat ng ito na ihayag sa atin ngayon ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, sa pamagitan ng aral ng mga apostoles, unti-unti nating maintindihan, siya nawa yung ating kalagayan. Now, 1 Corinthians, ano ba, okay, bago tayo dumako doon, saan ba tayo dapat palayain? Palalayain tayo sa pagiging alipin ng kasalanan. At ipailalim tayo sa katwiran. Magiging alipin naman tayo ngayon sa katwiran ng ating Panginoon. Kaya, yung pagiging alipin sa katwiran ng ating Panginoon, hindi yan instantly. Kundi magkakaroon kayo ng inward struggle between your flesh and the spirit that God has given unto us. Hanggang sa lubusang mapasakop ng Espiritu ng Diyos yung hilig ng ating laman. Doon pa lang natin matitiyak na talagang ang kaligtasan mula sa apoy ng impyerno, sa parusang walang hanggan na sinasabi po ng Biblia, ay maligtas ka doon at papasok ka ngayon doon sa kaharian ng ating Panginoon at makapiling mo na ng palagian ang Diyos na nagligtas sa iyo at sasabihin niya sa iyo, mula ngayon, ako nang magiging ama mo, ako nang magiging Diyos mo. 21:7 ang Revelation. At ikaw ngayon ay magiging anak ko. Doon yan sa judgment, pagharap na natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya dito, habang tayo nandito, labanan ito. Kaya nga may payo ang ating buting apostol, si Apostol Pablo, fight a good fight of faith. Makibaka ka ng mabuting pakikibaka. Now, papasok ngayon itong sabi ni Apostol Pablo. Sabi niya sa 6:12 ng 1 Corinthians, everything is permissible for me. Lahat ay pwede kong gawin. Pwede mong gawin, pwedeng gawin ng lahat ng tao. May kalayaan ka na dyan. Pero ito ang pakatandaan mo. But not everything is beneficial. May kalayaan ka na ngayon, gawin ang gusto mo. Dahil nasayo na yung sinabi ng ating Panginoon Kristo na palalayain ka. Nagsisimula na sa iyo Nagsisimula nang mag-generate sa buhay natin. Kapag sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus, isinurinder natin yung ating mga sarili sa Kanya sa pamagitan ng paghingi ng kapatawaran at pangako ng isang pagbabagong buhay, paglayo doon sa mga kasalanang nagawa mo, at gawin kung ano yung nais ng Panginoon Diyos ipagawa sa iyo. Then, nahugasan ka na, nabautismuhan ka sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ibig sabihin, napatawad ka na at nahugasan ka na sa iyong mga kasalanan. Ngayong nahugasan ka, anong gagawin mo? Okay, napalaya, malaya ka na. Ibig sabihin, pagkatapos ng pangyari yan, namatay ka, kinuha ka ng Panginoon Diyos, absuelto ka na doon sa parusa. Ang problema, buhay ka pa hanggang ngayon. 30 years after, 40 years after, 50 years after, buhay ka pa. Anong gagawin mo ngayon? Ito yung gagawin mo. Habang nabubuhay ka, isipin mo, may kalayaan ako, pinalaya na ako. Ibig ba sabihin, kapag pinalaya ka na, malaya ka na gawin lahat ng gusto mo? No. Isipin mo yung beneficial. Yung mga bagay na karapat-dapat, mga bagay na kaaya-aya sa Panginoon, upang yung buhay mo ay magiging halimbawa naman doon sa mga taong sumusunod sa iyo, tumitingin sa iyo. 1 Corinthians 6:12. 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 1
upang magsilbi kang halimbawa sa kanila. Kaya ang sabi dito, everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Everything is permissible for me, but I will not be mastered by anything. Bagamat may kalayaan akong gawin ang lahat, hindi ako magpapalipin ng muli kung ano man yung mga kahinaan ko. Purihin ang Panginoon. Gagawin ko ngayon kung anong gusto ng aking master. Dahil hindi na ako ang master, hindi ako master ng sarili kong mga kahinaan. Ang gusto ko, ang master ko ang masusunod sa buhay ko ngayon. Sino bang master mo ngayon? Kung ikaw ay hindi na master, hindi mo na Panginoon yung kasalanan, at ang Panginoon mo ngayon ay ang ating Jesucristo, siyempre susunod ka sa Kanya. Kaya ang sabi dito, sabi ng Galatians chapter 5 verse 1, yung binasa natin kanina, 1 Corinthians chapter 6 verse 12, everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Everything is permissible for me, but I will not be mastered. I will not be mastered by anything. Hindi ako nagpapaalipin ng anumang kahinaan ko. Bagamat may kalayaan akong gawin ang lahat ng bagay na gusto kong gawin, hindi ako magpapaalipin ng mga bagay na hindi ko gusto ng aking Panginoon. Dapat ganun tayo mag-isip ngayon. Kaya kung inuudyukan kang gumawa ng mali, gumawa ng hindi tama, labanan mo ngayon. Gawin mo ngayon ang nararapat na matutuwa at malulugod sa iyo ang ating Panginoon Jesucristo, na siyang tinanggap natin ngayon bilang master ng ating buhay, bilang Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, kung tinatawag niyo akong Panginoon, bakit hindi niyo ako sinusunod? Yun ang problema. Kaya kung tatawagin natin siyang Panginoon, sundin natin siya. Kasi Panginoon natin siya. Kung dati ang kasalanan ang nagmamaster sa atin, sinusunod natin yung kasalanan. Pero dahil ngayon pinalaya tayo, susunod tayo sa ating Panginoong Hesus. Iwasan natin ngayon yung kasalanan. Kung sometimes nagkakamali pa rin tayo, pero hindi na tayo natutuwa dun sa mga mali na ating ginagawa. Ito yung sinasabing nagkakaroon ka ng guilty feelings. Dahil hindi na yun yung buhay na kinalalakihan mo. Ang buhay mo na ngayon ay nasa ilalim ka na ng pamamahala ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya sabi ng 8:9 ng Romans, if you have not the Spirit of Christ, hindi ka pagmamayari niya. Siyempre, kung wala kang Espiritu ni Kristo, hindi ka pagmamayari ni Kristo. Alipin ka pa rin ng iyong master, ang kasalanan. Kaya pagdating sa Galatians 5:1, ito yung sinasabi, it is for freedom that Christ has set us free. Talagang kalayaan po yung ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Then, anong sabi niya? Stand firm. Magpakatatag ka, then do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. Ngayon na talagang pinalaya ka na ng ating Panginoon, magpakatatag ka, lumaban ka, at huwag mo nang hayaan na maging alipin ka uli ng kasalanan. Para bang ganito? Paano bang example? Halimbawa, nagkasala ka, nagkaroon ka ng relasyon sa isang babae, one night stand. Pag hindi na inaulit, justifiable yun, nagkamali. Purihin ang Panginoon. Lord, patawarin mo ako. Nagkasala ko. Pinatulan ko yung asawa ni Potiphar. Hindi ako laging kagaya ni Joseph na talagang tumanggi. Mayroong ganong mga pagkakataon eh. Pwede, maaaring justifiable. Pero kung nagkasala ka,
nagbilang ng buwan, isa kang mananampalataya, isa kang anak ng Diyos, nagkaanak ka pa. Purihin ang Panginoon, hindi na yun kahinaan. Hilig na ng laman yung pinapairal mo, kapatid. Kahinaan kung isang pagkakataon nangyari, kahinaan yun. Pero kung umabot na yan, nagbilang na ng araw, nagbilang ng buwan, nagbilang na ng taon, ay hindi na kahinaan yan. Yan yung sinasabi po sa Galatian, naging alipin ka uli ng kasalanan na nais na dati alipin ganyan. Maliwanag po ang Biblia, lahat tayo may kahinaan, yes. Kaya nga tayo tinuruan ng lumaban eh. Kaya nga tayo binibigyan ng Holy Spirit para may katuwang tayo. Dahil alam ng Diyos mahina yung ating flesh. Gustuhin man natin na huwag magkasala pero yung ating flesh mahina. Yes, granted yan eh. At yan ang dahilan kung bakit tayo inabot ng ating Panginoon Diyos. Pero kung paihiralin mo yung katwiran mo na nagpaalipin ka uli, eh problema mo na yan. Sana patawarin ka pa ng ating Panginoon. Sana loobin ng Panginoon Diyos na talagang mamulat ka sa katotohanan. At talagang hindi birong yan. Hindi birong kalagayan yan. Kaya sabi dito, ulitin ko lang, Galatians 5:1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, magpakatatag ka. Kaya nga yung ating dati, four-legged faith na ating pinag-usapan nung nakaraan. Ano yung endurance, faith, love, ano pa, self-control. Kaya kailangan tandaan natin, ilagay natin sa ating puso't kaisipan. Kasi minahal tayo ng Diyos ng totoo, hindi naman siya nagbibiro eh. Lahat ng hirap, lahat ng pasakit, tiniis niya. Maligtas lang tayo, maalis lang tayo dun sa umaalipin sa atin. Eh, huwag natin siyang hayaan na alipinin tayo uli. Kaya nga maliwanag ang sinasabi ng Scripture, ng Biblia. Sabi dito, Galatians 3:22, but the Scripture declares the whole world is a prisoner of sin. Deklarado na yan. Alam natin yan. The whole world is a prisoner of sin. Verse 22, chapter 3. So that what was promised, being given through faith, kung ano man yung ipinapangako na ibibigay sa pamagitan ng pananalig mo, pananampalataya mo sa ating Panginoon Kristo, might be given to those who believe. Ibibigay niya yan doon sa mga sumasampalataya at pagkakataon naman natin ngayon niya na biniyaan na mabigyan niyan na ipakita naman natin sa Panginoon Diyos na talagang tapat tayo, na gusto talaga nating mamuhay ayon sa kanyang katwiran. Tapos pagdating sa Ephesians chapter 3 verse 12, ito yung sinasabi, in Him and through faith in Him, we can now approach God with freedom and confidence. Yes. Malaya na, malinis na yung konsensya mo, hindi ka na ngayon mahiyang lumapit sa Diyos. Kaya nga kapag ganun ang magiging kalagayan natin, sabi nga ng ating Panginoon, ask whatever you want, and it shall be given unto you. Mga kapatid, ito yung dapat nating pakatandaan. May mga kasalanan kasi na akala natin, bagamat lahat ng kasalanan, ang kabayaran niyan ay kamatayan, may mga kasalanan po na pardonable.
may mga kasalanan din na talagang para kang dadaan talaga sa apoy. Ang dami mong mga consequences na mararanasan doon sa mga pagkakamaling nagawa mo. Pero di bali na. Ang importante, hantong ka doon sa kapatawaran talaga ng ating Panginoon Diyos. Pero mas masarap talaga na simula pa lang alam mo na. Ano ba yung mga kasalanang nakamamatay? Alin ba yung mga kasalanan na hindi naman hantong sa kamatayan? Ano ba yung sinasabi na kasalanan na may parusa talagang walang hanggang kamatayan? Maliwanag ang binabanggit sa chapter 21 verse 8 ng Revelation, chapter 22 verse 15 ng Revelation din, binanggit din yan. Ngayon, kung alam mo naman yan, tandaan natin,
3 ng hapon. Service tayo. Lahat ng pinauwi, balik kayo mamaya. Ay, purihin ang Panginoon. Sana kung gano'n, makikita yung talagang pananabik. Pero palagay ko, hindi mangyari. Nagpapasalamat pa yung iba. Ay, salamat. Natawag ako kanina sa meeting namin nung shelter eh. Sabi na, dapat turuan ng mga pastor yung mga kapatiran mag-online giving. Pangiti-ngiti lang ako. Sabi, paano kami hindi namin inoobliga yung mga kapatiran? Eh, lalo nang hindi makapagbigay, walang simba eh. Pero dapat maintindihan din natin, tama naman sa kabilang banda eh. Ang dami nating bayaran sa church. Hindi natin ginagamit. Kaya iniisip ko nga, sabi ko, i-give up na rin siguro to. Pagka nag-lockdown pa ito hanggang August. Wala na pag-asa. Lagi na lang tayong ganito. Huwag naman sana mangyari. Sana bigyan pa tayo ng pagkakataon. Bibili pa nga tayo ng mobile truck. Para bumiyahin lang tayo. Loobin naman ng Panginoon, God's will be done. Kaya nga, ito sabi nga, Ephesians chapter 3 verse 12, bago tayo magtapos, lagpas na tayo sa oras. In Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Malaya na tayo. Kapag napakasarap mabuhay kasi na wala kang ginagawang kapalpakan. Ang sarap pa mamuhay sa harapan ng mga kapwa-tao. Maintindihan mo, walang gulo. Maguguluhin ka man, hindi ka naman makikigulo. Magiging payapa yung buhay natin. At saka, confidente ka na haharap sa Diyos anumang oras at sandali. Pag sinabi, mamaya anak, kukunin na kita. Yes, Lord, sasama na ako. Pero kung medyo alanganin pa, kakabaka-baka, ibig sabihin nun, talagang hindi pa talaga handa. Marami pa tayong dapat i-prepare sa ating mga sarili. Malaya na nga tayo, pero alipin pa rin tayo ng mga mali nating paniniwala. Alipin pa rin tayo ng mga mali nating mga ginagawa. Kaya nga, sabi ng Galatians, last verse na lang ito, Galatians 5:13 to 14. Sabi dito, for you brothers have been called to liberty. Ang pagkatawag sa inyo ay talagang kalayaan talaga. Totoong kalayaan yan. You were called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh. Ayun yung sinasabi ko kanina. Pinalaya ka, huwag mong gamitin yung kalayaan mo para sundan yung hilig ng iyong laman. Ulitin ko, pwedeng magkamali, pero kung nagbilang ka na ng araw, linggo, buwan, taon, ay mahirap yan, mahirap. Hindi ka talaga lumaya. Kaya nga sabi dito ng Apostol Pablo, for you brothers have been called to liberty, only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Huwag natin gamitin yung kalayaan natin na yan para sundan yung hilig ng ating laman, yung kahinaan ng ating laman. Bagkus, magpakita tayo ng totoong pagmamahal, ng totoong pag-ibig sa ating kapwa. Purihin ang Panginoon. Siya nawa.
15, but if you bite, 14, for all the law is fulfilled in one word, even in this, you shall love your neighbor as yourself. Kaya yung pagmamahal natin sa Diyos, yun yung talagang pinaka highest level ng pagpapahalaga, pag-ibig natin sa Panginoon. Then, kung talagang mahal natin ang Panginoon Diyos, hindi naman natin pwedeng ipakita sa Kanya, hindi naman natin pwedeng pumunta tayo ngayon sa langit at ipakita natin na yakap-yakapin natin, sasabihin natin, Panginoon, mahal na mahal kita. Kaya yung iba sa mga ribulto na ginagawa, yakap, mahal na mahal kita, Panginoon. Kapatid, mali yun. Ang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos ay pagpapakita ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Kung may pagkakataon tayong i-share whatever we have, gawin natin ito for the glory of God. Sapagkat, gaya ng sinasabi, kung anong ginagawa nyo sa inyong kapwa, ginagawa nyo ito sa akin. Sabi ng ating Panginoon Hesus. Kaya purihin ang ating Panginoon, yung kalayaan na tinanggap natin, totoo yan. At dahil sa kalayaang yan, makikilala natin siya ng lubusan. Hindi lang siya yung Panginoon, hindi lamang siya yung batang na ipanganak, hindi lamang siya yung namatay sa cross. Time will come that He will be revealed as the King of Kings, the Lord of Lords, the only potentate. Siya yung tanging Diyos na walang kamatayan. Siya yung marireveal siya as an everlasting Father, as the everlasting Father, the mighty God, the Prince of Peace. Lahat yan, makikita natin yan pagdating ng takdang panahon. Kaya salamat sa ating Panginoon Diyos. Thank you, Lord Jesus Christ, for revealing these things unto us. We are not, hindi namin itinataas ang iglesyang ito namin kinalagyan, Panginoon, but we are lifting you up. Gusto namin ikaw ang maitaas dito sa iglesyang ito, Diyos. At talagang ikaw lang ang karapat-dapat na maitaas sa bawat bahagi ng iyong katawan, saan mang panig ng mundong ito sila nandoon. Panginoon, tulungan mo kami. Hayaan mong maunawaan namin ang lubos kung ano talaga yung aming katayuan. Yung kalayaan na tinanggap namin mula sa iyo ay mapahalagahan namin ito ng gusto. Mag-manifest ito sa aming buong pagkatao, Panginoon. Maipakita namin ito sa aming mga kapwa kung paano ka namin minahal, inibig. Lord, tulungan mo kami. Hindi namin ito magagawa kung wala ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Kaya, thank you so much, Lord. And we pray for the whole church. Hayaan niyo po na laging maramdaman namin ang pananabik sa isa't isa. Higit sa lahat, magkaroon kami ng tamang layunin kung bakit kailangan namin magkaroon ng fellowshipping, sapagkat sa fellowshipping, alam namin, Panginoon, na laging nandoon ka sa mga ganong pagtitipo ng iyong mga anak. Kaya salamat o Diyos, patatagin mo ang iyong iglesia namin kinalagyan. At hayaan niyo po, Ama, na ang katotohanan na ibinigay niyo po sa amin, ma-spread pa namin ito, maipamahagi pa namin ito sa iba. Bigyan mo pa kami ng pagkakataon, O Diyos. But if it happens na ito na lang yung magiging way of sharing your gospel, then whatever your will, Lord, thy will be done. Salamat, Panginoon. Purihin ka at dakilain ka. Sambahin ang ngalan mo, Diyos. Sambahin ka sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Praise God. Thank you.